Okay, so magandang hapon. Ngayon ay October 22. Tama ba? Wait lang. Oo, October 22. So, 4:30 ng hapon. So, ito na yung next inline natin. Pero dito muna ako nag-harvest. So, kung mapapansin nyo, ayun, umaangat na siya. Kasi siksik na sila eh. Kumbaga, space constraint na siya. Hindi ko sure kung bolting yan. Pero palagay ko hindi pa. Kasi nasa mga 52 days old pa lang yan. Ang problema kasi, siksikan na sila. Ayan. Ayan, siksikan na sila kaya naghahanap ng space yung bagong usbong. Ganyan yung nangyayari. Anyway, kung mapapansin nyo, lumuwag. Lumuwag dito sa loob nito. So, may bago tayong plano. Ang gagawin ko, magtatayo ako dito ng 3 meters, tapos siguro mga 1.8 meters na height, na pa-slant, parang ganito, pa-slant. Siguro 1.7 tas 1.8 yung pinakamataas na part. So pa-slant siya papunta dito. So kakasya dun yung 6 na box natin, which is ganun yung setup natin dati. Nung meron pa tayong bubong. Wala tayong bubong. So ganun. Ang naisip ko kasi, i-reuse ko muna tong space na to kasi medyo limited ako sa budget. Kung magpapatawag pa ako ng tao, ganyan-ganyan, mahihirapan ako. So much as well, i-design ko siya, gamitin ko muna tong net na nandito. So bibili na lang tayo ng plastic. Tapos ito, ililipat ko dun sa kabila. Pero nakaharap dito sa akin yung malaking opening. Ito kasi maliit eh. So babalik tayo ulit din natin yan. So dalawang 1x1 dyan. Tapos parang 1x3 dito. Parang ganun. Nilagay natin dito pero mas mataas. Na-imagine nyo. Ayan. So mas mataas. So hindi ko alam kung gaano ba magiging mahirap yon o kung gaano kahirap yon, pero mas mataas siya parang preparation ko siya sa susunod kung dun sa ano natin 2.5 by 3 meters kasi dun natin gagawin yan eh. Yun yung preparation ko. So susunod after ko ma-harvest tong part na to, ilalagay ko dito, tapos ilalagay ko sa gitna yung mga yan. So tingnan natin kung mapuno natin kasi malamang itong mga tanglad mapunta dun sa gilid. Or baka tanggalin ko completely or kung ano man, kasi malamang gamitin natin ng gitna para sa mga 1x1, tapos magkakaroon tayo ng 2.5 by 3 dyan, dalawang 2.5 by 3, so 4 na set na yon, tapos dito, tapos dyan. So ito may timpla na yan, and tatransferan ko na lang mamaya yung mga kabatch nya, yung nandun sa dulo. Ito yan, so 90 pieces yan. So hindi agad ako nagtanim nung linggo, nagtanim na ako Martes ng gabi. Kaya na-delay pa ako ulit ng ilang araw. Pero okay lang naman yun kasi naghahabol ako lagi. So yun, dinelay ko lang ng 2 days. Palagay ko naman kaya kong magawa sana yung 1x3 na mataas. So bibili na ako ng materyales bukas kasi yan, na-transfer ko na yung last. Then yun na yung next batch natin. Tapos ito, maubos ko na to 2-3 days, ubos na yan. At lipat na natin dito, ayusin lang natin pa kabila. Tapos ito na yung next batch natin. Pag naubos natin, ganun. So yeah, medyo mabilis. And yung susunod kong gagawin, yung 1x3 is wala nang ganito kasi bibili tayo ng 1/2 tubular, pero i-weld natin siya. Mga 2 inches na 1/2 tubular, pasok na yan dito dito. Tapos, kaya may pasobra para madaling dukutin. Hirap kasi dukutin ito pag walang pasobra. Yan Yan, ito may mga pasobra. Para madaling atakin. Yun naisip ko. So, hindi pa ako gumagawa ng fully 1/2 inch na tubular para kapitan. Hindi muna sa ngayon. Gawin muna tayo ng mga 1/2. Ay, yung 1 inch natin na square tubular. Okay, so yun lang naman, quick update lang naman. Kasi napapansin ko minsan ito, medyo lumuluwag ba to dahil sa hangin, Kahit sabihin mo mahigpit yan, baka minsan malakas yung impact ng hangin, luluwag ng kaunti. So yun yung tinitingnan ko mga possibilities na pwede mangyari dito sa gagawin kong 1x3. Pero hopefully, hindi siya matuklap. Or pwede kong gawin, since 1x3 siya, yung pinaka-roofing niya. Ito kasi hindi natatanggal kaya palagay ko hindi matatanggal Well, yun naisip ko. Pero, yan, tingnan natin. So,
Ayan, so tinitingnan ko kung okay ba lahat to. Medyo parang may damage eh. Hindi ko pa sure. Pero yung pinakadulo doon na dalawa, merong hydrogen peroxide na nilagyan ko. Parang 45 or 50 ml yata nilagay ko nun, or 90 ml. Basta nilagyan ko siya hydrogen peroxide yung dalawang dulo kasi yun yung lagi namamatay eh. Tapos yung dito walang hydrogen peroxide, pero tingnan natin kung ano mangyari. Ayan. So yun, may mga sablay-sablay. Ito, napansin ko na dapat meron pala dito sa gitna. Ayan, may nag-ipit muna tayo na ganito. Kasi lumulundo siya. Or pag umuulan, naiipon yung tubig dito sa gitna kasi hindi maganda yung batak niya. So yun, yun yung mga learnings na nakukuha natin dito. Tapos ayan, yung mga patayong PVC pipe na nilagay ko. Ayan, yung black patayo. Hindi rin maganda. Kasi naiipon din yung tubig sa dalawang gitna naman. Parang dalawang side naiipon yung tubig. So ayan. So maraming mga possible changes. Pero nandun na tayo sa part na gagawa na tayo ng ganito kalaki. And yung pagde-design or kung paano i-assemble yung pag-akit dito. Yan. Yun yung pinakatututukan ko kung paano gagawin, paano magiging diskarte. And ayun, sana maging okay. That's it. So yun lang naman update ko sa inyo, kasi hopefully nasa maayos na kalagayan kayo kasi nagbagyo-bagyo pa rin eh. Pero ayan, tuloy-tuloy pa rin yung trial natin dito. At magdi-deliver lang ako ng 6 na peraso kay Kuya Jojo din. That's it. So ang ganda pa rin ito. So ganito sana yung optimum size niya pag in-harvest ko. Yan yung gusto ko. Kaso yun, parang after mga 4 days na siya nito. Yan. Pag nag-usbong kasi nag-usbong tas wala nang space, aangat sila. Kaya yung mga malalaki yung inuuna kong kunin. Ayan, tulad nito. Ayan. Okay, so yun lang naman, and thank you very much, and see you next update. Bye-bye.